Parang nakatagilid na po yung bangka. Medyo marami dito sa side na to ko konti eh. Hindi pantay. Baka mayroon pong gusto lumipat sa kabila. Anyway, ganun talaga sa church. May mga favorite seats. Okay, so proceed tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung kayo may mga kopya ng ating Heidelberg Catechism, isa sa ating mga confession na ang pinagbatayan ay ang Scripture. Tayo nasa Lord's Day 21 at iyan ay naglalaman ng tatlong tanong at sagot. Ang tanong at sagot, 54, 55, and 56. Ganito ang sabi, at sundan ninyo ako at pakinggan ninyo. Sabi sa tanong 54, ano ang pinaniniwalaan mo patungkol sa banal na Iglesia Katolika ni Kristo? Sagot, na ang anak ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng panahon ay tinitipon, ipinagtatanggol, at pinangangalagaan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita. Mula sa buong sangkatauhan, ang isang iglesia na pinili tungo sa walang hanggang buhay, na sumasang-ayon sa tunay na pananampalataya, at ako ngayon ay buhay na bahagi at mananatiling bahagi nito magpakailanman. Tanong 55, ano ang pagkaunawa mo sa kapisanan ng mga banal? Sagot, una, na ang lahat at bawat isang sumasampalataya bilang mga bahagi ni Kristo ay may pagkakatulad. Mga bahagi niya at lahat ng kanyang mga yaman at mga kaloob. Ikalawa, upang malaman ng bawat isa na tungkulin nilang gamitin ng maligaya at may kahandaan ang kanilang mga kaloob para sa ikasusulong at ikaliligtas ng ibang mga bahagi. Tanong 56, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? Sagot, na ang Diyos, alang-alang sa pagbibigay kasiyahan ni Kristo, ay hindi na aalalahanin pa ang aking mga kasalanan. Ang aking bulok na kalikasan na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko. Bagkus ay mapagbiyayang ibinibilang sa akin ang katuwiran ni Kristo, upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos. At ating gagamitin bilang scripture reference ang Romans chapter 14. Ating buksan ang ating mga Biblia at ating basahin Romans chapter 14, beginning with verse 14. At tawid tayo sa sumunod na chapter, ang chapter 15. Babasahin natin ang verse 1 hanggang verse 13. So, ang ating scripture reference na gagamitin ay Romans 14, mula verse 14 hanggang chapter 15, verses 1 hanggang 13. Ito sabi, nalalaman ko at naniniwala akong lubos sa Panginoong Yesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban doon sa nagpapalagay na ang isang bagay ay marumi. Sa kanya ito ay marumi. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ng mga taong alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Huwag nga ninyong hayaan ang inyong kabutihan ay masabing masama, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo,
sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ang mga ito. Kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masama para sa iyo na sa pamamagitan ng iyong kinakain ay matisod ang iba. Mabuti ang hindi kumain ng karne, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili dahil sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi batay sa pananampalataya. At ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Tawid tayo ng chapter 15. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina. At hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan, tungo sa ikatitibay niya. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluluwalhati ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay naging lingkod sa pagtutuli pang ipakita ang katotohanan ng Diyos, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangako sa mga ninuno, at upang ang mga hintil ay lumalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya ng nasusulat. Kaya ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil, at aawit ako ng papuri sa iyong pangalan. At muling sinasabi niya, magalak kayo, kayong mga hintil, kasama ng kanyang bayan, at muli, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muli, sinasabi ni Isaias, darating ang ugat ni Jesse, siya ang babangon upang maghari sa mga hintil. Sa kanya aasa ang mga hintil. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, kung kayo aking tatanungin, paano natin o ninyo ilalarawan ang iglesia? Ano kaya ang ating o ano kaya ang inyong maisasagot? Marahil ang inyong sasabihin, ang iglesia ay hindi perpekto. Ang iglesia ay maraming depekto. Sa ganung sagot, masasabi nating totoo naman. Tama naman.
Dahil ang iglesia, saan man ito matagpuan, ito ay hindi lubos na maa-achieve o makakamit ng isang iglesia ang mataas na pamantayan ng Diyos. So basically, lahat tayo ay mayroong mga kakulangan at mga kahinaan. Ang iglesia ay mayroong kakulangan at kahinaan. Yan ang local church. Iglesia, lokal, na naririto sa ibabaw ng lupa. Ngunit, huwag tayong manatili sana doon. Ayun na lang lagi ang ating nasa isipan. Kasi naman, talaga namang totoo na napakadaling maghanap ng mali. Napakadaling mamuna. Napakadaling makahanap ka ng kahinaan ng isang iglesia. Tapos, ang totoo, napakahirap tayo ay gumawa ng paraan paano susolusyonan, paano maaayos, paano mabubuo, paano magiging perpekto, paano mababago ang mga sistema na iniisip natin na hindi tama. Marami tayong napapansin. Pero sana'y huwag tayong tumuon doon. Ang panawagan para sa atin ng salita ng Diyos o ng Diyos mismo, tinatawag niya tayo na patuloy tayong lumago sa pananampalataya, na tayo ay sumulong sa ating paglilingkod, sumulong bilang kaniyang iglesia. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong mananatili lamang sa ganitong sitwasyon. Darating ang mga taon, susunod na taon, sa mga susunod pang taon, yan ang ating goal. Yan ang ating layunin. Ang lumago sa pananampalataya, ang tumibay sa pananampalataya bilang iglesia. Na sa pamamagitan ni Kristo, na siyang ating pinakamotibo sa lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Diba sabi ng Ephesians, chapter 2, ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang mga pagpapala, ang mga espiritual na pagpapala, at binigyan niya tayo ng isang ganap na bagong katayuan. Mayroon, ibig sabihin, mayroon tayong dapat gawin. Mayroon tayong dapat gampanan bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag ng Diyos, bilang isang iglesia lokal. Kaya sa paksang tinatawag tayo ni Kristo na maging, una, sa ating pag-aaral, banal na iglesia. Upang maging banal na iglesia. Pangalawa, upang maging katolikong iglesia. Pangatlo, maging kaniyang sariling pag-aari. Yan ang call, yan ang tawag sa atin ni Kristo. Maging banal na iglesia, maging katolikong iglesia, at pangatlo, kaniyang sariling pag-aari. Tingnan natin ang unang punto. Banal na iglesia. Maaring ang ilan
sa atin ay magtaka kapag binibigkas natin every second service, di ba? Yung salitang, I believe an Holy Catholic Church. Pero ang bibigyan natin diin is yung salitang holy. I believe an Holy Church. Para bang, pag sinabi nating, I believe an Holy Church, para bang inaangkin nating tayo lamang ang perpekto. Na sa iba, iisipin nila, ito'y pagmamalaki. Ito'y pagmamataas. Ngunit, tandaan sana natin na ang pagiging banal ng isang iglesia, ang pagiging banal ng iglesia ay hindi nakasalalay sa iyo o sa sinuman. Ang kabanalan ng iglesia ay nakasalalay lamang sa kabanalan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Siya ang banal. Kaya sa Kanya nagmumula, nakabase, nakasalalay ang kabanalan ng iglesia. Ngayon, kapag sinabi nating banal ang Diyos, tatlong bagay ang ibig nating sabihin. Ang una, siya'y hindi nakadepende sa sino man o sa anuman. Pangalawa, siya'y walang bahid ng kasalanan at ganap na hiwalay sa anumang marumi o masama. Ang pangatlo, siya'y natatangi sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ngunit, ang kabanalan ng Diyos ay hindi nananatili sa Kanya lamang. Again, ang kabanalan ng Diyos ay hindi nananatili sa Kanya lamang. Ito ay Kaniyang ibinahagi. Ito ay Kaniyang ibinabahagi. Di ba sa ating essential of the Reformed doctrine, pinag-aaralan natin yung communicable attributes of God. At isa sa mga ibinabahaging katangian ng Diyos ay ang kabanalan. Kaya ito ay ibinahagi niya sa kanyang iglesia. Alam natin na sa lumang tipan, ginawang banal ng Diyos ang ilang bagay tulad ng templo, kaya nga may holy temple, tulad din ng dambana o altar, maging ang kaban ng tipan, at marami pang iba. So ang lahat ng bagay na ito ay banal dahil ang mga ito'y inilaan ng Diyos para sa pagsamba sa Kanya. At higit pa roon, ginawang banal ng Diyos ang isang bayan. At yan ay ang bayan ng Israel. Sila'y naging Kaniyang espesyal na pag-aari at banal na sambahayan. Ngunit, hindi lamang ito isang katotohanan, mga kapatid, na Kanyang gawing banal ang Kanyang bayan, ang Kanyang iglesia, ang Israel. Hindi ko sinasabi na magkakaiba yon, iisa lang yon. Hindi lamang iyon isang katotohanan, kundi iyon ay isang tungkulin. Isang tungkulin. Tungkulin ang pagiging banal. Ang pagiging banal ay nangangahulugang pagsunod sa tamang pagsamba.
Ang pagiging banal ay nangangahulugang pagsunod sa tamang pamumuhay. Ang pagiging banal ay nangangahulugang pagsunod sa tamang pakikitungo sa ating kapwa, lalo sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kapatid kay Kristo. Pagdating naman sa bagong tipan, ang Diyos ay patuloy na tumatawag. Pag sinabing tumatawag, ang ibig sabihin natin ay nag-uutos. Nag-uutos ang Diyos sa kanyang bayan na maging banal. At alam natin ang talata sa unang Pedro, hindi ba? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, na tayo'y kanyang tinawag, sabi roon, isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Isang bansang banal. Sambahayang pag-aari ng Diyos. Note, o i-underline o bilugan ninyo yung salitang isang bansang banal. Tayo'y isang bansang banal. Ibig sabihin, inalis sa karumihan ng kasalanan. At naririyan din sa talatang iyan, hindi ba? Ang kahulugan ng iglesia. Ating saglitin na basahin ang unang Pedro, kapitulo 2, talatang 9. Sinasabi, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kagilagilalas na liwanag. Sinet apart. Yan ang kahulugan, hindi ba, ng iglesia? Bilang iglesia, tayo'y tinawag na tanggalin ang karumihan. At ang karumihang tinutukoy natin rito ay yung binanggit nating kasalanan nung una sa ating pagpapaliwanag sa bilang banal na iglesia ay ang kasalanan ng pagmamalaki o ang kasalanan ng pagmamataas. At ang pagkakaroon ng maling akala na tayo na rito sa First Reformed Church of Bulacan, yung pag-aakala na tayo na ang pinakamahusay na church. Tayo na yung pinakamagaling sa lahat ng reform. Baka akala natin na dahil sa ating mga malalalim na doktrinang reform, na sa ating mga pinanggalingan, na dahil sa ating mga malalalim na aral o ang pagiging mas tapat kaysa sa ibang iglesia, tayo na ang siyang namamayagpag. Huwag sana nating akalain na gayon tayo. Dahil hindi pa talaga natin na-achieve, na-aarok ang pinakamataas na pamantayan ng Diyos sa isang lokal na iglesia. Mga kapatid, ang totoo, ang kasalanan ng pagmamataas at ang kasalanan ng kakulangan ng interes ay nananatili sa atin. Iyon bang nagiging kontento na tayo at hindi na tayo naghahangad ng pagbabago? Again,
para bang nakukontento na tayo. Hindi na tayo naghahangad ng mga pagbabago. Ano yung sinabi doon sa Latin phrase na paborito natin? Semper reformanda. Semper reformanda is a Latin phrase that means always reforming. It reflects the idea that the church and often the Christian life is always in need of continual reform and renewal. Mayroong patuloy na pagbabago. Mayroong patuloy na nire-reform, guided by the Scripture, guided by the Holy Spirit. Oo, mga kapatid, hindi madali ang pagpapakabanal. Mahirap kung wala ang biyaya ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo magpupursigi, wala tayong gagawin. Kung hindi tayo magpupursigi, magsisilbi lamang tayong mga bulok sa iglesia ng Diyos. Magiging bulok sa bahagi ng katawan ng iglesia. Lahat tayo rito ay sangkap. Lahat tayo rito ay may bahagi sa katawan ni Kristo. Ano ang iyong parte? Ano ang iyong function? Ano ang iyong ginagawa sa katawan ni Kristo? Hindi pwedeng magpakakomportable na lamang tayo. Hindi pwedeng manatili tayo sa ating kasalukuyang kalagayan at maghintay na lamang na magbago ang lahat at hindi natin inaaksyonan o ginagawa. Madaling sabihin eh. Na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Ang dami mong napupuna. Ang dami mong nakikita. Ang daming kulang. Ang daming kahinaan ng church ko ngayon. Pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Ang daming dapat baguhin. Pero anong ginagawa natin? Kaya magsikap tayo. Magsikap na maging banal at ating ilaan ang ating buhay para kay Kristo. Pangalawa sa ating pag-aaral, Katolikong Iglesia. Ang pagiging Katoliko ng Iglesia ay hindi tumutukoy, of course, sa Rome. Pag sinabi mo kasing Katoliko, paisipin ninyo, Roman Catholic. Roman Catholic na tayo? O baka inisip nyo, pag sinabing Katoliko, ay si Pope Francis. Siya siyang papa ng lahat sa Rome. Hindi iyon ang ibig nating sabihin pag sinabing Iglesia Katolika. Dahil ang ibig sabihin ng pagiging Iglesia Katolika, take note, ang ibig sabihin nun ay hindi limitado sa isang lugar o tao. Ang Iglesia Katolika ay hindi limitado sa lugar o tao, kundi ito ay universal, pangkalahatan. Yun ay ang mga mananampalataya ng Diyos. Ang Iglesia Katolika ay binubuo ng mga taong tinawag mula sa apat na sulok ng mundo. North, East, West, South. So sa bawat sulok ng mundong iyan, may tinawag, may pinili ang Diyos na kanyang tinitipon
At kanyang tinipon ngayon para sumamba sa Diyos. Yun ang tinutukoy natin na hindi limitado sa isang lugar o tao, kundi universal. Sabi ng Catechism, balikan natin ang ating Catechism. Sa Sagot 54, sabi ron na ang anak ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng panahon ay tinitipon, ipinagtatanggol at pinangangalagaan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita. Ano sinabi sa sumunod? Mula sa buong sangkatauhan. Gayunpaman, alam ng bayan ng Diyos sa lumang tipan ang tungkol sa kabanalan. Kaso ang problema, ang pagiging Katoliko o ang pagiging Iglesia Katolika sa lumang tipan ay hindi nila lubos na nauunawaan. So wag natin sila masyadong punahin. Sabihin natin, hina naman nila. No? Hindi na naiintindihan yan. No? Actually, marami rin sa atin, di iyan naiintindihan. So anyway, di nila naiintindihan masyado ang pagiging Iglesia Katolika. Madalas pa namang ipahiwatig, ipakita ng Panginoon na mayroon siyang mas dakilang ginagawa. Na ang tipan ng biyaya kay Abraham, na alam natin, na ipinangako ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 3, na ang lahat ng angkan, sabi niya kay Abraham, na ang lahat ng angkan o bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, yung mga angkan na iyon o yung mga bansa na iyon ay magsisilapit sa Diyos. Makakakilala sa Diyos. Ngunit pagdating sa bagong tipan, dito sa New Testament na ating binasa kanina, na para sa mga Hudyo, ito'y mahirap tanggapin. At likas sa atin ng mga tao, likas sa mga tao noon and even ngayon, ang magset ng mga hadlang at magtakda ng mga hangganan na maaaring magbukod sa atin, maghiwalay sa atin. Sa Romans 14 hanggang 15 na ating binasa kanina. Romans 14 to 15. Ang tinutugunan riyan ni Pablo ay ang issue ng pagkakahati ng iglesia. Nahahati sila dahil sa mga set of rules, set of standard na kanilang ginawa. Tanong, bakit ba nangyayari ito sa Roma? Ang sagot ay dahil ang lungsod ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang lahi at kultura. Ang iglesia ay naging isang komunidad ng magkakaibang pinagmulan. Mga Hudyo at mga Hintil. Tayo, hindi naman tayo Hudyo eh. Tayo mga Hintil. Hindi natin sinasabi na mga Hudyo lang ang mga pinili ng Diyos. Bawat isa sa mga Hudyo at Hintil ay mayroong sari-sariling kwento. Meron silang kanya-kanyang pananaw. And even tayo rito sa church, tayo na mga Hintil ay mayroong kani-kaniyang kwento at pananaw sa buhay. Magkakaiba ang ating wika marahil. Meron sa inyo
Bisaya, merong Kapampangan, merong Ilonggo. Magkakaiba ang ating kulay ng balat. Ibang kulay ni ganito, maitim, may maputi, may kayumanggi. Ang nakakalungkot, in context, nagkaroon ng pagkakahati sa kanila. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa mga isyong gaya ng sa pagkain at sa inumin. Pati na rin ang pagdiriwang ng mga espesyal na araw. Kung babasahin niyo Romans 14 verse 1, 2, 3, 4, 5, nandoon yun na ang mga Kristiyanong Hudyo ay mas gusto ang umiwas sa ilang pagkain. Ngunit hindi ito malaking issue para sa mga hintil. Nais din ng mga Hudyo na panatilihin ang ilang banal na araw, ngunit hindi ito tinanggap ng mga hintil. Dahil dito, nagkakaroon ng tensyon. Dahil doon, nagkakaroon ng alitan at hindi pagkakaunawan sa kanila. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o misunderstanding sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang mga usapin. Kaya rito sa Romans 14 hanggang 15, hinihimok, pinapaalalahanan sila ni Pablo. Pinapaalalahanan ni Pablo ang magkakaibang grupo na tanggapin nila ang isa't isa. Tanggapin natin ang isa't isa. Sapagkat ang mga alitan nila ay nakatuon lamang sa mga bagay na pangalawa lamang sa kahalagahan. Secondary. Doon sila nakatutok Yung mga non-essential, kesa doon sa essential. Doon, hindi sila nakatutok sa non-negotiable. Doon sila sa negotiable. Kaya paalala ni Pablo, ang paalala niya rito, parang sinasabi niya, mga kapatid, pagtuunan ninyo ng pansin. Mga kapatid, dapat ninyong makita ang pinakamahalagang katotohanan kung bakit tayo nagkakaisa. Bakit kayo nagkakaisa? Iyon na yung ebanghelyo ni Kristo. Yun ang sinasabi niya, magkaisa kayo kay Kristo. Magkaisa kayo sa ebanghelyo. Sabi ni Pablo sa verses 10 to 11, magalak kayo, kayong mga hintil, kasama ng kanyang bayan, at muli, yung sabi ng kanyang bayan, yung mga Hudyo Hudyo and hintil. Diba wala nang ibang lahi, hindi na lahi ang magpapahiwalay sa atin. Ng kulay, iba pa ang kulay natin. Basta iisa tayo kay Kristo. At muli, sabi niya, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. So yung tanong na, o kapag may nagtanong sa iyo, ano ba ang nagpapakatoliko sa iglesia? Yung Catholicity of Church. Ano ba ang nagpapakatoliko sa isang iglesia? Ang sagot natin ay ang parehong nagpapabanal sa atin. Iyon si Kristo. Si Kristo.
ang nagpapa-Katoliko sa iglesia. Oo, ang Iglesia Katolika ni Kristo ay hindi magiging pareho sa bawat lugar sa mundo. Kakaiba. Nasa loob nito, makikita ang iba't ibang wika, iba't ibang kulay, and even tradisyon. Totoo naman, hindi lahat ng iglesia sa Pilipinas o maging sa ibang bansa ay magiging katulad ng ating kongregasyon. Mukhang malabo. Hindi magiging tulad. Ngunit ang Iglesia Katolika ay nagkakaisa kay Kristo. Nagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Magkakaiba tayo. Autonomous. Yung isang church, tayo. Magkakaiba. Pero nagkakaisa kay Kristo. Minsan, iniisip natin na ang ibang reform ay dapat maging eksaktong tulad natin. Na ang ating paraan ang siyang pinakamatayog. Na ang ating paraan ang siyang pinakamahusay. Well, on the most part, I agree. I agree. Ngunit, nakalimutan na ba natin na hindi tayo ang unang naghayag ng pananampalataya? Hindi tayo ang unang nagtatag ng estruktura. Hindi tayo ang unang nagpatibay sa mga kaugalian and even ng mga tradisyon. Yan ay ang mga apostol. Yan ang mga apostol. Sana wag ninyong ma-misinterpret rito na binabaliwala ko o binabaliwala natin ang creed na binibigkas natin tuwing second worship service. Well, in fact, ang Apostles' Creed ay hindi pumapatungkol o hindi tinutukoy roon ang Apostolic Church. Pero sa ibang creed, tulad ng Nicene Creed, ang nakalagay roon o ang sinasabi roon, I believe one Holy Catholic and Apostolic Church. Naisip ko nga, why not? Maikli lang din naman ang Nicene Creed. Why not nabigkasin din natin ang Nicene Creed every second service? Total, kabisado na natin ang Apostles' Creed, di ba? Kapag tumatayo nga tayo, hindi na natin hawak yung blue book. Na talagang confident tayo na pinabanggit natin ang Apostles' Creed. So, pwede nating pag-isipan, maybe sa mga susunod na service, Nicene Creed naman ang ating kabisaduhin at bigkasin. Ang pagiging Katoliko ay hindi lamang tungkol sa pagpapalawak ng ating pananampalataya at misyon, kundi ito'y pagpapatibay ng ating pagkakaisa. At kung ang Iglesia Katolika ni Kristo ay binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan, tayo mga kapatid ay tinawag na mamuhay ng may pagkakaisa. Sabi ng Romans 15 verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Meaning, ipinapakita natin ang ating pagiging Katoliko sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Kristo. Huwag tayong mahati dahil sa yaman. Huwag tayong mahati dahil sa edad. Huwag tayong mahati dahil sa katangian. O huwag tayong mahati sa anumang bagay na maaaring magbigay daan sa hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasunduan. Sa halip, magkaisa tayo sa ating pananampalataya at pagpapahalaga sa bawat isa. Anuman ang ating mga pinagdadaanan o pagkakaiba.
na bilang mga nilinis ng dugo ni Kristo, tinawag tayo na tanggapin ang isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Sa pagpapatibay ng pananampalataya, sa pagtulong sa kanilang mga pangangailangan, at sa pagbuo ng isang komunidad na nagmamahalan, na nagmamalasakitan, na naglilingkod sa Diyos. Pag-isipan natin, pag-isipan mo, ano ang ginawa mo para mapatibay ang katawan ni Kristo? Ano na ang ating nagawa para mapalakas ang katawan ni Kristo? Paano mo tinutulungan ang iyong mga kapatid kay Kristo? Huwag mong itanong kung anong matatanggap mo. Kundi tanungin mo kung anong maibibigay mo sa iglesia at sa mga kapwa mo mananampalataya. Minsan, sinasabi na sa atin, wag lang tayo puro tanggap. Matuto rin naman tayong magbigay. Minsan nare-rebuke talaga ako doon. Sana ganun din tayo. Huwag tayo puro tanggap lang. Matuto rin tayong magbigay para sa iglesia, para sa katawan ni Kristo. Isipin natin ito. Sa isang iglesia, o ang bawat bahagi sa katawan ni Kristo ay parang isang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang maglingkod sa isa't isa. At kung ang bawat isa sa atin ay iniintindi lamang kung ano ang kanyang makukuha o mapapala, paano magtatagumpay o paano magiging successful ang katawan ni Kristo? Paano magiging buo at maligaya ang iglesia kung ang bawat isa sa atin ay naghihintay ng kapalit? Na kung tayo ay laging naghahanap ng makikinabang tayo, o yung pang tanong na, ba't ko gagawin yan? Anong mapapakinabangan ko dyan? Alam ninyo, hindi natin mararamdaman kahit kailan. Hindi natin mararamdaman kahit kailan ang tunay na layunin ng iglesia. Ang tunay na layunin. Ang tunay na layunin ng Iglesia Katolika. Ang layunin natin ay maglingkod, magtulungan, at magbigay sa isa't isa. At ang lahat ng iyon, wala tayong dapat na hinihiling o hinihinging anumang kapalit. Kaya pangatlo sa ating pag-aaral, upang maging kanyang sariling pag-aari. At walang halaga ang isang iglesia kung wala si Kristo. Si Kristo bilang ulo ng kanyang iglesia. At ayon sa Ephesians chapter 2 verse 21, Ephesians 2 verse 21, sa inyong mga Biblia, sabi roon, sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Tayo ay lumalaki o tayo ay lumalago. Alam niyo kung bakit? Dahil sa binili tayo ng mahalagang dugo ni Kristo. At dahil tayo ay mayroong malaking halaga sa Kanya, malaking halaga sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Katekism, again sa Sagot 54, tayo'y Kanyang tinitipon, tayo'y Kanyang ipinagtatanggol, at tayo'y Kanyang pinangangalagaan para sa Kanyang sarili.
na sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa atin doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang pagpapala mula sa kanyang trono, tayo ay kanyang pag-aari. Tayo'y kanyang pag-aari. Ito ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Tayo ay isang Kristiyanong hindi lamang sa pangalan. Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay kilala sa kanyang mga katangian. Ang isang Kristiyano ay nagtitiwala kay Hesukristo ng buong puso, ng buong kaluluwa niya at ng buong pag-iisip niya. Ang isang Kristiyano ay umiiwas sa pagkakasala. Ang isang Kristiyano, iniibig ng tunay ang Diyos. At iniibig niyang tunay ang kanyang kapwa. Bawat Kristiyano, bawat iglesia ay may tungkulin. Anong ating tungkulin? Dahil tayo'y kanyang pag-aari, ang tungkulin natin ay ang maging gaya niya. Maging katulad niya. Di ba yung nasabi niya sa Matthew chapter 10, verse 14 to 15? At tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, pinapakiusapan tayong magbigay lugod sa kapwa. O magbigay siya sa kapwa. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang kapakanan. Sabi ng Romans 15 verse 3, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Note, si Kristo man, ang ating tagapagligtas, hindi siya nagbigay siya sa kanyang sarili. Ngayon kung si Kristo, na ating halimbawa ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, paano tayo na tinawag na magpakita ng kanyang larawan ay patuloy na magpapakasasa sa ating mga sariling interes at kapakinabangan? Kaya sa ating pag-aaral na ito, tinutuwid sinasaway tayo ng banal na Espiritu. Sinasaway tayo ng salita ng Diyos. Ating sariling kalikasan, sapagkat madalas nating inuuna ang sarili nating kasiyahan at kaginhawaan kaysa ating ialay ang ating mga sarili sa paglilingkod at pagsasakripisyo para sa iba. At muli, sinabi ni Pablo sa verse 7, Romans 15 verse 7, kaya tangkapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung tunay tayong pag-aari ni Kristo, ang kanyang iglesia, ang kanyang katawan, ay hindi pwedeng magpatuloy sa ganitong klase ng pag-iisip na puro sarili lang ang iniisip. Baka mamaya nadadaya pa rin kayo ng salita ng mundo na love yourself. Unahin mo ang sarili mo. Actually, hindi na nga ganun eh. Nung nakilala natin si Kristo. Imbang pag nakatanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. Imbang pagka in-increase ng Diyos ang iyong negosyo, ang iyong salary. Siyempre, ang effect nun, kung nung una, ito lang yung ibinibigay mo para sa church, ang effect nun, dapat medyo lalaki rin kasi pinalaki ng Diyos yung negosyo mo or yung iyong
sahod. I think mamaya mabibigyan ng diin niya sa ikalawang service. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, magsikap tayong mabuhay ng may kabanalan. At sa pagpapalawak ng ating pananampalataya at misyon, magsikap tayong maging Iglesia Katolika ni Kristo sa tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, na huwag maging hangganan o malaking pader yung mga pangalawang mahalagang katotohanan. At sa pagtitiwala at pagtulad sa ating tagapagligtas, mamuhay tayo ayon sa kanyang mabuting halimbawa na ipinakita sa atin, na hindi lamang tayo basta sa pangalan nakilala. Ano ka? Christian ako. Pero yung pagiging Christian mo sa bibig lang. Huwag. Hindi maging Kristiyano tayo sa gawa. Kristiyanong nagtutulungan, nagmamalasakitan sa isa't isa, nagmamahalan, naglilingkod sa Panginoon. Yan ang layunin ng isang iglesia. Tayo manalangin sa Diyos. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita. Tunay na sa mga ito'y kami napaalalahanan, lubos kami nagpapakumbaba sapagkat marami pa kaming hindi nauunawaan, marami pa kaming dapat matutunan, at marami pa kaming dapat gawin para sa ikalalawak ng iyong iglesia. Patatagin mo nawa kami, O Diyos, sa mga narinig namin ito, at tulungan kaming maisapamuhay ang iyong mga katotohanan at mangyari ang iyong mabuting kalooban. Patawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.